Kumusta? Alam mo, lahat naman tayo dumadaan sa mga pagkakataon na parang, grabe, nilulunod na tayo ng problema. Pero paano kaya kung may paraan para manatiling nakatayo kahit gaano pa kalakas yung unos? Tara, pag-usapan natin kung saan ba talaga huhugot ng lakas kapag ang buhay mismo parang nagiging isang malaking bagyo. Ang bigat ng tanong na to, no? Ito kasi yung pakiramdam na hindi lang basta may problema ka, kundi parang yung mismong buhay mo, yun na yung kalaban. So saan ka kakapit pag ganito na? Alamin natin? So, una sa lahat, kailangan nating tanggapin yung idea na ang buhay para talaga siyang bagyo. Hindi yan palaging maaraw, hindi yan palaging kalmado, talagang may mga panahon na sobrang lakas ng hangin at alon at sinusubok nito lahat ng pinanghahawakan natin. Pamilyar ba sa'yo to? Yung mga gabi na dilat ka, nakatitig lang sa kisame. Pwedeng dahil nawalan ka ng mahal sa buhay, o nabigo ka sa isang pangarap, o baka yung pakiramdam lang na saan ba ko pupunta? Nakakapagod, no? At parang walang katapusan. Okay, so bakit nga ba madalas parang bibigay na tayo? Well, madalas kasi ang problema hindi yung lakas ng bagyo. Ang problema kung saan tayo nakasandal. Yan ang ating pangalawang punto, ang maling sandigan. Kasi madalas ang akala natin sa pagiging matatag, para kang bato, hindi ka iiyak, hindi ka matatakot, hindi ka manghihina. Pero tingnan nyo yung pagkakaiba. Ang tunay na katatagan pala, hindi yung hindi ka natatakot, ito yung lumalaban ka pa rin kahit nanginginig ka na sa takot. Ito yung pag-amin na kailangan mo ng tulong. At ito yung pinaka-critical na part. Ang tunay na problema, hindi yung bagyo. Ang problema ay kapag ang sandigan natin ay yung sarili lang nating lakas. Bakit? Kasi yung sarili nating lakas, limitado. Nauubos, mapapagod at mapapagod din tayo. Sige, kung hindi pala sa sarili natin, saan tayo huhugot ng lakas? Dito na natin papasukin yung pinaka-core ng usapan natin, ang lihim ng katatagan. Hindi to tungkol sa pagiging matigas o pagkakaroon ng super strong na willpower. Ayon sa ating sinusuri, ang tunay na katatagan ay lakas na hindi nanggagaling sa loob natin. Ibinibigay ito galing sa isang mas malalim na source, mula sa ugnayan natin sa Diyos. Itong verse na to, hindi lang to basta pangako, no? Isa tong paalala ng kanyang presensya. Sinasabi dito na ang Diyos hindi siya yung nanonood lang mula sa malayo. Hindi, kasama natin siya sa gitna ng laban. At yan ang pundasyon ng tunay na lakas. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero paano natin to gagawin sa totoong buhay? Okay, tingnan natin ngayon yung 5 practical na haligi para maitayo natin yung katatagan na galing sa Kanya. Ito yung 5 haligi: pananampalataya, panalangin, pagtitiwala, biyaya at pag-asa. At tandaan, hindi ito parang checklist na tata-check-checkan mo lang ha. Proseso to na unti-unting nagpapatibay ng koneksyon natin sa Diyos. Isa-isahin natin ng mabilis. Una, pananampalataya. Higit pa to sa simpleng paniniwala. Ito yung pag-intindi na yung mga pagsubok, may dahilan yan, may layunin yan, para hubugin tayo, para palakasin yung kakayahan nating magtiis. Pangalawa, panalangin. Ito yung direct line natin sa Kanya. Hindi lang para humingi, kundi para makipag-usap at para kumalma. Sa gitna ng gulo, ang panalangin nagbibigay yan ng kapayapaan na minsan hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Pangatlong haligi, pagtitiwala. Alam mo, ito siguro yung isa sa pinakamahirap, yung pagbitaw sa gusto nating kontrolin ng lahat. Ang pagtitiwala ay yung paniniwala na kahit ang gulo-gulo ng nakikita natin ngayon, may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Pang-apat, biyaya o grace. Para sa maraming tradisyon, partikular sa Katolisismo, natatanggap to sa mga sakramento, tulad ng Eucharistia. Hindi lang to simbolo, kundi isang paraan para direktang tanggapin yung lakas at tulong na higit pa sa sarili nating kakayahan. Lakas na spiritual, emosyonal at mental. At yung panghuli at panglima, pag-asa. Ito yung matibay na paniniwala na kahit gaano pa kadilim yung sitwasyon, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ito yung kasiguraduhan na sa bandang huli, lahat ng bagay ay gagawin niya para sa ikabubuti natin. So ngayon, alam na natin yung mga haligi. Balikan natin yung bagyo mismo. Ano ba talaga ang purpose nito sa buhay natin? Bakit kailangan mayroon nito? Siyempre, ito yung tanong na laging nasa isip natin, 'di ba? Sana pagkatapos ng problemang to,
tapos na, wala nang kasunod. Pero, yung sagot dito, baka magulat ka. Ang sagot? Simple lang. Hindi. At teka, bago ka pang hinaan ng loob, pakinggan mo muna to. Hindi yan masamang balita. May mas malalim na dahilan sa likod niyan. At ito yung dahilan. Ang mga pagsubok, hindi yan para sirain tayo. Para yan hubugin tayo. Bawat bagyo na nalalampasan mo, pinapatunayan lang yan na mas malakas ka kesa sa inaakala mo. Part yan ng paglago mo. Tingnan niyo tong larawan na to. Perfect tong analogy. Para tayong puno. Kung yung mga ugat natin, yung pundasyon natin ay malalim na nakakapit sa pananampalataya sa Diyos, kahit anong lakas pa ng hangin ang dumaan, hinding-hindi tayo matutumba. Kaya ang tanong ngayon, hindi na kung paano natin iiwasan yung bagyo. Ang tanong na ngayon ay, paano tayo maghahanda para sa susunod na darating? Ito yung realidad. Isang matapang na paalala. Ang buhay puno ng hindi inaasahan. At malamang, may isa pang pagsubok na paparating. Pero sa pagkakataong to, may malaking pinagkaiba. At ito yung pinakamahalagang mensahe sa lahat. Hindi ka na babalik sa dati. Dahil sa bawat aral, sa bawat pagsubok, at sa bawat pagkapit mo sa pananampalataya mo, sa susunod na unos, ibang tao ka na. Mas matatag, mas matalino, at mas hindi matitinag. Kaya ang tanong na lang ay, handa ka na bang harapin yung susunod, hindi nang may takot, kundi nang may panibagong lakas?